Magandang araw sa lahat ng ating minamahal na mga senior citizens. Kagabi nag-upload ako ng vlog patungkol sa 10,000 cash gift na ibibigay ng gobyerno para sa mga senior citizens. At marami ang nag-comment paano ba makasali, paano ba mag-apply. Ngayon ibibigay ko ang kasagutan kung paano ba mag-apply para sa 10,000 pesos na bigay ng gobyerno sa qualified na senior citizens. Makinig kayo ng mabuti at intindihin niyo po ang content na ito. Ito ang mga hakbang upang makuha ang 10,000 pesos na bigay ng gobyerno para sa mga qualified senior citizens. Unang hakbang, kinakailangan meron po tayong application form. Sir, saan po ba yan makukuha ang application form? Atin lang pong i-download ang application form sa kanilang website. And actually, ang impormasyong ito ay galing po sa NCSC na website. So punta lang po tayo sa www.ncsc.gov.ph o pumunta at makipag-ugnayan sa inyong OSCA or LSWDO. Ang pangalawang hakbang naman ay ihanda ang mga sumusunod na dokumento. Una is yung application form. Pangalawa, original at photocopy ng isa sa mga sumusunod na primary ID. Una, yung birth certificate mula sa PSA. Pangalawa is yung national ID card. 2x2 ID picture at full body na litrato ng benepisyaryo na nakaprint sa A4 size na bond paper or photo paper. At saka endorsement letter mula sa city or municipal mayor kung saan nakatira ang benepisyaryo. Ngayon ay dadako tayo sa pangatlong hakbang. Kung wala sa alinman ng dalawang primary ID o dokumento, magpasa ng dalawang secondary ID documents na nakalista sa susunod na pahina. Kung sakaling hindi kayang mag-apply ng personal ang benepisyaryo, pinapayagang mag-file ang itinalagang otorisadong kinatawan na may special power of attorney. Pang-apat na hakbang, para sa mga katutubo na walang PSA issued birth certificate, kinakailangan ang original na sertifikasyon na issue ng National Commission of Indigenous People or NCIP na nagpatotoo sa edad o mga pangyayaring tungkol sa aplikante. Pangalawa, late registration ay kailangan ganapin based sa GMC number 2021-01 issue ng PSA or the revised guidelines for delayed registration of birth certificate. Panglimang hakbang, para sa mga Muslim na walang PSA issued birth certificate, kinakailangan ang original na sertifikasyon na issue ng National Commission on Muslim Filipinos or NCMF na nagpapatotoo sa edad o mga pangyayaring tungkol sa aplikante. Pangalawa is late registration ay kailangan ganapin based sa GMC number 2021-01 na inisyu ng PSA or the revised guidelines for delayed registration of birth. Pang-anim na hakbang ay kailangang ipasa ang application form at mga kinakailangang dokumento sa alinman na OSCA or LSWDO para sa mga Pilipino na naninirahan sa ibang bansa, sa Philippine Embassy, Philippine Consulate General Department of Migrant Workers o Commission on Filipino Overseas. Dapat 4 hanggang 6 na buwan bago sa karawan ng claimant. Detalye ng benepisyong ito, 10,000 para sa bawat milestone na edad. So ang edad po na kinakailangan or qualified is 80, 85, 90 at saka 95. At kapag aabot ka ng 100,000, ibang benepisyo naman yun. 100,000 po ang 100 na edad. Kapag ikaw ay nasa 80, 85, 90, 95, 10,000 po ang makuha ninyo. Kung ikaw ngayon ay 80, pagka 85 mo, makakuha ka din ng 10,000. Pagka 90, makakuha ka rin at pagka 95. Ang pag-claim ay dapat gawin sa loob lamang ng 1 taon matapos maabot ang milestone age. Paalala, mag-apply 4 to 6 na buwan bago ang milestone age upang masigurado ang maagang pagproseso. Ang mga hindi na-claim na benepisyo lagpas sa 1 buwan ay babalik sa Bureau of Treasury ang pera. Kinakailangan kung ikaw ngayon ay magbe-birthday ka sa May o kinakailangan mag-apply ka na this January para makuha mo ang iyong
cash gift. Dahil kapag hindi mo maklaim ang iyong cash gift, ay maibalik din ito sa Bureau of Treasury. Na sana'y meron kayong napulot na aral kung paano ba mag-apply, paano ba makasali sa Expanded Centenarian Act of 2016 na benepisyo ng ating mga senior citizens. Maraming salamat po sa panonood. This is me, Ruel Mendoza Tanyo. Don't forget to subscribe.